Welcome back mga idol sa ating main channel and magandang Miyerkules po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito na po yung bago nating episode kay Lucian at sana po ay magustuhan nyo. And gusto ko din po magpasalamat sa ating tatlong subscriber na nag-send po ng Gcash. Sobrang malaking bagay po ito sa atin para mapagpatuloy po natin yung pag-create ng video habang hindi pa po monetize ulit yung channel. Like and subscribe po kayo sa channel and comment po kayo sa baba. And again po, kung gusto niyo pong tumulong, nandyan po sa ibaba yung Gcash number ko. And let's go sa bago nating episode. Patuloy na kumapit ng malakas ang gal-ami ng halimaw sa katawan ni Lusheng at dahil dito ay hindi siya nakagalaw. Matapos lang ang ilang sandali ay nagdesisyon na ang halimaw na kainin ang katawan ng ating bida upang hindi na ito maging banta pa sa kanya. Naramdaman niya rito kanina ang malakas na aura kaya mas mabuting tapusin na niya ito ngayon. Tumawa ng malakas ang halimaw dahil hindi niya inaasahan na ganoon lang kadali talunin ang pumatay sa bago niyang mga alaga. Hindi man lang nakipaglaban ang taong yun sa pagkain niya rito. Kasabay nito ay naglabas rin ng malakas na aura ang halimaw upang takutin ang ibang mandirigma na natira. Halos mabaliw naman sina Saya nang masaksihan nila ang pagkawala ni Lusheng. Ang tanging pag-asa nila ay nawala na lang na parang bula matapos itong kainin ng halimaw. Subalit bago pa man matapos ng dalawa ang gusto nilang sabihin ay biglang sumabog ng malakas ang bibig ng halimaw. Kahit ito ay nagulat din dahil hindi niya alam kung saan galing ang pagsabog na ito sa loob ng kanyang katawan. Akala nito ay patay na ang kalaban ngunit hindi pala ito ang tunay na sitwasyon. Dahil sa sobrang lakas ng suntok na ginawa ni Lusheng mula sa loob ng katawan ng halimaw ay napilitan ito na buksan ang kanyang malaking bibig. Kasabay nito ay isang malakas na liwanag ang lumabas sa katawan ng halimaw at galing ito mismo sa atake na ginawa ni Lusheng. Kahit ang ibang mga halimaw ay natakot nang makita nila ang malakas na liwanag mula sa atakeng ito. Akala nila ay tapos na ang laban ngunit mukhang nagkaroon ng pagkakataon ang kalaban ng kanilang amo na gumawa ng malaking pinsala sa katawan nito. Natatakot rin sila dahil baka ito pa ang maging dulot ng kanilang kamatayan. Nagulantang ang itaas na bahagi ng halimaw nang maramdaman nito ang pinsalang natamo ng kanyang malaking bibig. Sa katunayan ay hindi niya inaasahan na buhay pa ang ating bida matapos niya itong kainin. Ang malala pa ay walang tigil pa rin ang paglabas ng enerhiya nito mula sa kanyang bibig. Dahil sa laki ng pinsalang natamo ng ibabang bahagi ng katawan ng halimaw ay napamura ito sa sobrang galit. Dahil sa kapabayaan niya ay nagkaroon ng pagkakataon ang taong ito na bigyan siya ng malaking pinsala. Ngunit bago pa man matapos ng halimaw ang kanyang pagmumura ay bigla ulit siyang nagulat nang mawala ang koneksyon niya sa kanyang ibabang bahagi. Pagtingin niya sa ibaba ay pinutol na pala ni Lusheng ang kanyang halimaw na katawan sa ibaba ng kanyang anyo. Ang malala pa ay hindi man lang niya ito napigilan dahil sa sobrang bilis ng galaw ni Lusheng. Nang tuluyan ng nasa ere ang kalahati ng katawan ng halimaw ay isang malakas na pagsabog muli ang nangyari na siyang unti-unting nagwasak sa buong ulo nito. Ang suntok na ito ay mula sa atake ng ating bida at kahit na gaano ka-high level ang tibay ng katawan ng halimaw ay nawasak pa rin ito sa ginawa niya. Nang mawala na ang mga usok ay lumabas ang bagong anyo ni Lusheng. Ang kanyang buong katawan ay nabalutan ng matinding enerhiya ng apoy at ito ang dahilan kung bakit madali lang niyang nawasak ang ibabang bahagi ng katawan ng halimaw. Gamit ang bago niyang anyong ito ay mas lalong naging mabilis ang kanyang galaw at mas naging mapanira ang kanyang mga apoy. Kahit ang halimaw ay nagulat nang makita niya ang bagong anyo ng ating bida. Hindi niya inaasahan na ito pala ang kanyang anyo lalo pat parang isang normal na tao lang ito kanina. Tuluyan ang lumipad si Lusheng sa itaas ng halimaw at patuloy pa rin ang paglabas niya ng malakas na enerhiya ng apoy. Sa katunayan ay malaking bagay na kaya na niya ngayon gamitin ang kanyang bagong anyo. Subalit tulad ng inaasahan niya ay hindi ito nagustuhan ng halimaw dahil sa tingin niya ay malaking banta ang ating bida. Dahil dito ay naglabas ng kakaibang aura ang halimaw upang atakihin ang ating bida. Ang aura na ito ay sobrang iba sa normal na aura ng halimaw kanina. Ngunit napagtanto ng halimaw na kung hindi niya mapapatay si Lusheng ay tiyak na mawawalan rin siya ng buhay. Matapos lang ang ilang sandali ay isang malakas na aura ang biglang lumabas mula sa katawan ng halimaw. Ang mga aurang ito ay nagbuo ng malalaking pana na gawa mismo sa enerhiya ng halimaw at papunta ito sa harapan ni Lusheng. Subalit hindi ito naging malaking banta kay Lusheng dahil hindi pa siya tapos na subukan ang mga bago niyang lakas. Kaya habang hinihintay niya ang pagtama ng atake ng halimaw sa kanyang katawan ay sinimulan na niyang pagalawin ang kanyang dantian.
Ang kapangyarihang ito ay galing mismo sa kanyang mga Eternal Cell kaya alam niya na malaking bagay ito sa kanya. Lumabas ang ngiti sa mukha ni Lusheng dahil ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa bagong antas. Kahit siya ay hindi makapaniwala na wala siyang takot na nararamdaman mula sa atake ng halimaw. Alam niya na gamit ang kanyang bagong martial art ay kaya niyang marating ang peak ng martial art. Dahil dito ay nagdesisyon na siya na mas palakasin pa ang pagliyab ng kanyang apoy. Gusto niyang ngayon malaman kung gaano nga ba kainit ang kayang abutin ng kanyang apoy. Sa tingin niya ay kaya nitong abutin ang halos ilang milyong init gamit ang bago niyang martial art. Sa isang iglap ay nagbago muli ang katawan ng ating bida at tuluyang naging apoy ang kanyang buong katawan. Ito ang kanyang bagong anyo at may kakayahan itong wasakin ang kahit anong bagay sa kanyang harapan. Kasabay nito ay tumalo na siya patungo sa harapan ng halimaw upang wasakin ang mga atake nito. Sa isang mabilis na galaw ni Lusheng ay tumama kaagad sa kanya ang mga atake ng halimaw. Isang malakas rin na pagsabog ang nangyari ngunit hindi man lang tumalab sa katawan niya ang puwersa ng mga atake. Dahil dito ay nagulat ang halimaw kung paano ito nangyari. Sa isang iglap ay nawala ang kanyang mga enerhiya at napalitan ang kanyang paligid ng mapanirang apoy. Ngayon lang siya natalo sa ganitong paraan kaya hindi niya alam kung paano ito nagawa ng ating bida. Tumawa naman si Lusheng dahil napansin niya ang kakaibang reaksyon ng halimaw mula sa kanyang pag-atake. Kaya tinanong niya ito kung nasaan na ang tapang nito kanina. Nais rin niyang malaman kung ngayon lang ba nalaman ng halimaw kung gaano kamapanganib ang kanyang kalaban. Isang malakas na suntok ulit ang ginawa ni Lusheng at dahil dito ay naglabas rin ang halimaw ng bagong enerhiya para harangin ito. Nagtanong ang ating bida sa kanya kung ngayon lang ba nakaramdam ang halimaw ng takot kaya ganoon ang naging reaksyon nito. Ang takot na siyang maaaring magbigay sa kanya ng kamatayan matapos ang ilang libong taon na pamumuhay nito sa loob ng alien battlefield. Nawala ang mga usok mula sa atake ng ating bida at naiwan doon ang sugatang mata ng halimaw. Nagpatuloy sa pagmumura ang halimaw ngunit kahit anong sabihin niya ay hindi ito maintindihan ni Lusheng. Subalit nakita naman ni Lusheng ang galit at inis sa mukha ng halimaw kaya alam niya na galit ito sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan niya ang aurang lumalabas dito. Napagtanto niya na ang kapangyarihang kayang ilabas ng kanyang suntok ay sobrang lakas kumpara sa mga atake niya noon. Ito ang resulta ng pinagsama niyang Dantian at Eternal Cell sa kanyang katawan. Subalit sobrang sayang lang dahil hindi pa ganoon katibay ang kanyang katawan at kaluluwa upang gamitin ang anyong ito ng matagal. Sa oras na gamitin niya ito ng mas matagal ay mawawasak ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihang ito. Ngunit hindi rin naman ito problema sa kanya dahil sapat na ito para patayin ang halimaw sa harapan niya. Subalit bigla namang napatigil ang ating bida nang mapansin niya ang malakas na aura mula sa halimaw. Akala niya ay tuluyan ang nawasak ang katawan ng halimaw ngunit ngayon ay mukhang buhay pa rin ito. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at ang aura ng halimaw ay mas lalong naging mabagsik habang nagbabago ang anyo nito. Dahil sa pinsalang natamo ng kanyang malaking anyo ay napilitan ang halimaw na gamitin ang kanyang tunay na anyo. Isang maliit na katawan ng halimaw ang nabuo mula sa mga nawasak na parte ng malaking halimaw kanina. Galit na galit ring sinabi ng halimaw na dahil sa ginawa ni Lusheng sa kanya ay kailangan niya ngayong gamitin ang anyong ito. Napuno ng matinding inis ang halimaw dahil ang physical na katawan niya ay nawala na dahil lang sa batang ito. Halos ilang daang libong taon niyang binuo ang ganoong katawan ngunit ngayon ay kaluluwa na lang ang natira sa kanya. Mas lalo namang namangha ang ating bida dahil kahit ang pinakamalakas niyang atake ay hindi pa rin sapat para wasakin ang katawan at kaluluwa ng kalaban niya. Ibig sabihin lang nito ay hindi pa rin ganoon kalakas ang atake ng ating bida para patayin ang mga level 13 na halimaw. Subalit sa tingin niya ay sapat na ang lakas ng kanyang suntok, ang kailangan lang niyang aralin ay kung paano magamit ng matagal ang kanyang anyo. Tiningnan ni Lusheng ang halimaw at kanyang sinabi na kailangan pa niyang marating ang mas mataas na antas ng Realm of Law para mawasak niya ang kahit anong halimaw sa antas ng level 13. Ang kanyang Red Giant form ay sapat na ang lakas ngunit para mas maging epektibo ito ay dapat na mapatagal niya ang paggamit dito. Itinaas ni Lusheng ang kanyang kamay at kanyang sinabi na ang laban nila ngayon ng halimaw ang nagpatunay na para mapatay niya ng tuluyan ang peak na level 13 na halimaw ay kailangan niyang umunlad muna sa antas ng level 12 o 13. Kapag narating niya ang ganitong antas ay tiyak na madali na lang para sa kanya na patayin ang ganitong mga halimaw. Mas lalong nagalit ang halimaw dahil talagang minamaliit siya ng taong ito.
Kanina ay pinaglaruan siya ng ating bida dahil nagpanggap ito na mahina. Pagkatapos ay bigla na lang sumabog ang lakas nito na siyang nagwakas sa kanyang tunay na katawan. Napangiti si Lusheng dahil naalala niya na may kapangyarihan nga pala siya na mula mismo sa expert na napatay niya sa kanyang dream space. Ang nakuha niyang Thunder Law dito ay isang tunay na kapangyarihan ng isang expert sa level 13 kaya sa tingin niya ay sapat ito para wasakin ang kaluluwa ng halimaw. Kaya sa isang iglap ay biglang nawala si Lusheng sa kanyang kinatatayuan at kahit ang halimaw ay nagulat dahil hindi niya alam kung saan nagpunta ang ating bida. Sa isang iglap ay biglang tumalon si Lusheng sa harapan ng halimaw at naghanda itong magpakawala ng isang malakas na suntok. Sinabi rin niya na gagamitin niya ngayon ang kanyang suntok na siyang pinalibutan ng kidlat para tuluyang wasakin ang katawan ng halimaw. Kahit na bago lang ito sa kanya ay kaya niya itong gamitin ng walang problema. Kasabay nito ay isang malakas na pagsabog ang nangyari nang tumama ang suntok ni Lusheng sa katawan mismo ng halimaw. Ang lakas ng impact ng suntok na ito ay sobrang mapanira at kahit ang buong paligid ay yumanig dahil sa sobrang lakas nito. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin ang paglipad ng martial god papunta sa direksyon ng ating bida ngunit napansin niya na parang paikot-ikot lamang ang kanyang daan. Sa kanyang bilis ay kanina pa dapat siya nakarating sa lugar kung nasaan ang mga guide ngunit ngayon ay malayo pa rin siya roon. Subalit sa isang iglap ay biglang naramdaman ng martial god ang malakas na aura ng kidlat at doon siya nakawala sa ilusyon na ginawa ng halimaw. Ang dahilan kung bakit sobrang tagal bago makarating ang martial god sa lugar ay dahil sa ilusyon na iniwan ng halimaw sa kanyang daan. Dahil wala na ang ilusyon ng halimaw ay napansin agad ng martial god ang mga maliit na halimaw na siyang nakasunod sa kanya. Kaya isang mabilis na pag-atake ang ginawa nito at doon niya nakuha mismo ang katawan ng mga maliit na halimaw. Pagkuha niya sa katawan ng mga maliit na halimaw ay doon niya napagtanto na kanina pa nga siya nakapasok sa ilusyon ng halimaw. Kung hindi dahil sa kidlat na naramdaman niya ay baka hindi niya napagtanto na nasa ilusyon lamang siya mula pa kanina. Nainis ang martial god dahil matagal na siyang martial god ng headquarters ngunit nahulog pa rin siya sa ilusyon ng halimaw. Ang malala pa ay mukhang matagal na siyang nahulog sa patibong ng halimaw kaya ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya dumarating sa lokasyon nito. Mabuti na lang ay nakita niya agad kung saan nagmula ang ilusyon. Mabilis na ring lumipad ang martial god patungo sa lugar ngunit naalala niya na kakaunti pa lang sa kanilang headquarters ang nasa antas ng martial god at wala sa mga ito ang may kakayahang gumamit ng Law of Thunder. Kaya nagtaka siya kung sino kaya ang tumulong sa kanya para makita ang ilusyon na iniwan ng halimaw. Kailangan niyang magmadali ngayon para malaman kung ano nga ba ang tunay na nangyayari. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin ang pag-atake ni Lusheng gamit ang kanyang kidlat na kapangyarihan sa katawan ng halimaw. Ang kidlat na ito ay nagtataglay ng power of law kaya alam niya mismo na sapat ito para wasakin ang kaluluwa ng halimaw. Tulad ng inaasahan niya ay nahirapan ang halimaw na harangin ang kanyang mga suntok dahil sa pinsalang natamo nito kanina. Ngayon, kahit na gamitin pa nito ang kanyang buong enerhiya ay hindi pa rin niya kayang iwasan ang mga suntok ni Lusheng. Kahit na ang mga kasamahan ni Lusheng ay namangha dahil hindi nila inaasahan na maging ganito ang resulta ng laban. Akala nila ay namatay kanina si Lusheng ngunit sa isang iglap ay nabuhay ito at mas nagkaroon pa ito ng advantage sa kanyang laban. Kaya napatanong sila kung ano ang nangyayari. Bigla namang sumigaw ang kapitan at kanyang sinabi na ang kapangyarihan ni Lusheng ay isang Law of Thunder. Ang kapangyarihang ito ay taglay ng isang level 13 na martial god. Ngunit hindi niya alam kung paano ito ginagamit ni Lusheng. Lumabas ang pagkamangha sa mukha ng kapitan dahil alam niya mismo na ang Law of Thunder ay isang malakas na kapangyarihan at kahit ang iba sa mga martial god nila ay hindi ito kayang gamitin. Kaya napatanong siya kung paano ito nagagamit ng isang level 11 na martial artist. Nagulat naman si Saya dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang matalik na kaibigan ay isa palang henyo na kayang gamitin ng Law of Thunder na mga martial god lang ang may kakayahan. Ang malala pa ay isang level 13 na halimaw ang kalaban nito ngunit natalo pa rin ito ni Lusheng kahit nasa antas lang ito ng level 11. Sumigaw naman ng malakas si Tangton na suntukin pa ni Lusheng ng malakas ang kalaban nilang halimaw. Sa itaas ng kalangitan ay mas lalong naging mabagsik ang mga atake na ginawa ni Lusheng kaya walang tigil ang pagsabog ng kanyang mga kidlat. Sa katunayan ay sobrang mahirap para sa ibang mga mandirigma ang makatagal sa ganitong pressure dahil parang dalawang level 13 na tao at halimaw ang naglalaban. Kahit si Saya ay nabahala rin dahil napagtanto niya kung gaano kalakas ang impact ng kidlat ni Lusheng.
Natakot rin siya na baka madamay sila sa impact ng mga kidlat ni Lusheng. Ngunit bago pa man tumama sa kanila ang mga malalakas na kidlat ni Lusheng ay biglang nabuo sa kanilang harapan ang isang malakas na barrier. Dahil dito ay natunaw bigla ang kidlat ni Lusheng at hindi ito tumama sa kanilang grupo. Napuno naman ng tuwa ang kapitan nang makita niya sa kanilang harapan ang martial god. Naging seryoso si Haiji at tinanong niya ang kapitan kung siya ba ang nagpadala sa kanya ng mensahe tungkol sa pag-atake ng mga halimaw sa kanila. Agad naman itong sinagot ng kapitan at kanyang sinabi na siya nga ang nagpadala sa kanila ng mensaheng ito. Nakahinga rin siya ng maluwag dahil sa wakas ay ligtas na rin silang lahat dahil dumating na ang martial god. Nagsaad ang martial god na maganda na rin ang ipinakita ng mga guide dahil tumagal sila sa laban ng ganito kahaba. Tinanong rin niya ang kapitan kung sino sa mga martial god nila ang lumalaban ngayon sa halimaw. Napansin naman ni Haiji na parang hindi kilala ng mga ito ang martial god sa itaas kaya tinanong niya ang mga ito kung hindi ba nila kilala ang mga martial god ng kanilang headquarters. Isa pa ay nais rin niyang malaman kung sigurado ba ang dalawa na martial god ng mga tao ang nandoon sa itaas. Nagsaad ang kapitan na mula sa panig ng mga tao ang lumalaban ngayon ngunit hindi ito parte ng kanilang mga martial god. Sa katunayan ay isa ito sa mga pasahero nila at ang pangalan nito ay si Lusheng. Nagulat naman ang martial god dahil hindi niya inaasahan na isang normal na martial artist lamang ito. Akala niya ay isa ito sa kanilang mga martial god ngunit hindi pala.